Good morning po sa lahat. Tayo na po ay magsisimula sa ating service. Atin pong call to worship ay babasahin natin mula sa awit 147 verses 1 to 20. Ito po ay pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa kanyang tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay kanyang lulunasin. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makakasukat. Yaong mapagpakumbaba, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Umawit ng mga himno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag. Masaganang ulan naman ang sa lupa'y bumabagsak. At ang damoy binubuhay sa bundok at mga gubat. Pagkain ng mga hayop ay siya rin ang nagbibigay. May pagkain siyang dulot sa inakay na nasigaw. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niyang lubos. Sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sayon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ring nagbabasbas. Ginagawa ng matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Singkapal ng damit, tupa, yaong yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak na ang lamig di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isala niyang utos, umihihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kaya kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunin niyang aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Ama naming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na to at muli, nagkita-kita kami ng kapatiran dito sa iyong banal na tahanan. Purihin ka, Panginoon, sambahin at pasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Tunay nga, ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lahat ng mga pag-iingat, proteksyon at mga pangangailangan namin ay iyong pinapagkaloob. Kaya, Lord, wala kaming dadakilain kundi kayo lamang. Kayo na makapangyarihan sa lahat na nakakaalam ng mangyayari sa buong daigdig. Ano man ang mangyari, alam namin po, Panginoon, kami po ay proprotektahan ninyo. At walang mangyayaring anuman sa amin pagkat mahal mo kami na iyong mga anak na kumilala at nanampalatayan ang todo-todo sa inyo, Panginoon. Kaya maraming pong salamat, O Lord. O Lord, i-bless mo nga po ang aming pagtitipon ngayon, ang aming service, O Lord, ang aming
mga awiting papuri sa iyo, ang aming mga instrumento, ang iyong mensahero na maghahatid ng banal na balita upang matutunan namin ang lahat ng mga kautusan mo. At ito ay masunod namin ang walang katapusan dahil kayo po ang aming Diyos na talagang nag-iingat po sa amin. Kaya marami pong salamat, O Lord. Ihatid nyo rin po yung mga wala pa po rito, naway makarating sila ng maayos at ligtas din upang sama-sama po kami na magpupuri sa iyo sa araw na to. Marami pong salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo na at umawit po ng papuri sa ating Panginoon. Praise God. A blessed morning po sa bawat isa sa atin. At muli, ito muli yung ating pagkakataon upang tayo'y magbigay ng papuring awitin sa ating Panginoon. Kaya inaanyayaan ko ang lahat na ihanda po natin ating mga puso't isipan sa pagbibigay papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting ihahandog natin sa Kanya. Praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Let's sing praise to the Lord. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I
Who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not forsake me. I am who you say I am. I am who you say I am. Yes, I am who you say I Salamat, O Lord. Salamat, Panginoon. Dahil kami ay anak mo, Panginoon, mga anak mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay nga na napakabuti mo. Tunay nga, Lord God, na ikaw ang aming Diyos na buhay. Tunay nga, O Lord, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin ng walang kondisyon, Panginoon. Kami, Panginoon, ay patuloy na lalapit sa iyo at magtitiwala sa iyo, Panginoon. Itataas, Panginoon, ang ngalan mo sa aming mga buhay. Patuloy ka namin, Panginoon, na nais kilalanin sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. At ikaw ang manguna. Ikaw ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Thank you, Lord God, Panginoon, dahil hindi mo po kami pinababayaan. Maraming salamat, Lord. Let us continue to worship the Lord. Patuloy po natin siyang awitan sa oras na ito. You are the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sing What heaven without us. Jesus, you brought Heaven down.
sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore For you, you silence the boast of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your name is powerful, O Lord. Nothing compares to you. Hallelujah. Patuloy po natin gawin na lang. Into your hands I commit again with all I am. For
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Walk with you wherever you go. Though tears and joy, I trust in you. And I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Jesus, I believe In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live,
reason that I sing with all I am. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Father, thank you for this wonderful day, another day of our lives. You are the reason why we come together like this. We just want to honor you. We just want to praise you. Thank you for sending your Son, Jesus Christ, to die for our sins. We believe in him. We believe in what he did for us. We believe that he rose again so that one day we too will rise again and live with you forever. Father, thank you for making us your children, giving us access to you in this way. Thank you for all the good things that we enjoy every day. From the start of the day until the end of it, you are there. Whether we see you, whether we feel you or not, you're always there. But it is our heart's desire that in every situation, that in every blessing, we will remember you. We will remember to praise you, to thank you for all the things that you're doing in our lives. We will not neglect you, nor your instructions to us. O Lord, please forgive us for our shortcomings, which there are so many we can't even count. Please forgive us for sinning still, even if in our minds we know what is wrong from what is right. Sometimes our emotions get the better of us. Sometimes the deep-seated convictions and problems that we face get the better of us, and we sin. We pray, Lord God, that you cleanse us from unrighteousness, and today give us a peaceful heart so that we can come to you and offer our praises, our prayers, our devotion to you without hesitation. Lord, we love you. And we offer ourselves to you today. Do as you please with our hearts, with our minds, with our whole body. Let us praise you with all that we have, for you are worthy of all the praises and honor. Father, we are nothing without you. And sometimes we forget. Sometimes we think that what we have achieved in our lives, the peace, the happiness, the joy that we have is because of our doing. But no, all of these are because of you. And in the struggles that we face, you don't abandon us. You are with us. You see us. You feel for us. Nahahabag ka rin sa amin, Ama. Salamat. Salamat dahil araw-araw ay nariyan ka. At nararamdaman namin na meron kaming Ama na laging naming mapupuntahan anumang pangyayari sa aming buhay. Meron kaming Ama na mas nakakakilala pa sa amin kaysa sa aming mga sarili. Meron kaming Ama na nauunawaan kami, but at the same time, hindi hahayaang mapasama kami or masadlak kami sa pagdurusa or even sa kasalanan. Maraming salamat, Ama. Panginoon,
Panginoon, tulungan mo nga po na sa buong pananambahan na ito ay ikaw ang maitaas namin, ikaw ang madakila namin, maalaala namin. At lalong-lalo na po, mapakinggan namin at matimo sa aming mga puso't isipan ang iyong mga salita. Ang salita mo na buhay. Ang salita mo na bumubuhay sa aming espiritu. Ang salita mo na pinanggagalingan ng aming kalakasan. Nagbibigay sa amin ng kaliwanagan at nagbibigay sa amin ng tamang direksyon. Nagbibigay sa amin ng path kung saan nandoon ang mabubuting bagay. Dinadala mo kami sa green pastures. Dinadala mo kami kung saan ang uhaw namin ay mapapawi. At hindi lamang sa isang araw. Ang iyong biyaya ay dumadaloy araw-araw. Salamat po, Ama. Lord, marami pong pangyayari sa aming buhay, sa aming mga pamilya, sa aming bansa at sa buong mundo. Sometimes, Lord God, natatakot kami para sa aming mga sarili, sa aming mga pamilya, para sa mga taong malapit sa amin, mga mahal sa buhay. Nariyan ang mga sakit, nariyan ang mga aksidente, nariyan ang pagiging unstable ng economy dito sa bansa and even worldwide. Di namin alam kung bukas may trabaho pa kami. Di namin alam kung bukas may kakainin pa kami. Pero Lord, you've been faithful to us until now. Tulungan mo nga po, Panginoon, na lagi naming maisa-isip, maisa-puso, talagang maintindihan na nariyan ka at hindi mo kami pinapabayaan. Na your grace is enough every day. And whatever our aspirations or mga inaasam pa sa aming buhay, na parang wala pa sa aming mga kamay sa ngayon, ay hindi mahalaga kumpara, Panginoon, sa mga plano mo. Dahil mas maganda at mas mabuti ang plano mo. At binibigay mo sa amin sa araw-araw kung ano ang kailangan namin. Salamat po, Ama. Tulungan mo nga pong maging tulad kami ng mga ibon, mga bulaklak, iba mong nilikha na sa iyo lamang talaga umaasa. At hindi mo pinababayaan. Tulungan mo po na pag tinitingnan namin ang aming mga sarili, ang aming mga kapamilya, ang aming kapwa, even ang creation mo, ay maalala namin kung gaano ka ka-faithful at kung gaano ka kagaling at kung gaano ang lahat ng bagay ay hindi mapangyayari at hindi mabubuo at hindi malilikha kung wala ang iyong mga mapagpalang kamay. At sa pag-aalaala na yun, bigyan mo ng kapanatagan, kapayapaan aming mga puso na lagi kang nandyan at hindi kami ni isang araw man lamang or ni isang saglit ay magkukulang dahil kasama ka namin. Ikaw na lumikha ng lahat. Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na walang limitasyon sa pagmamahal. Ikaw na dakila, mapagmahal, at perpekto sa lahat ng kabutihan. Lord, search our hearts. And if you find anything not pleasing to you, take it away, Lord God. Alam po namin na minsan masakit ang iyong pagpuprune sa amin. Pero Lord, gawin mo po sa luluwalhati ng pangalan mo. At tulungan mo po, Panginoon, na lumakad kami sa path na binigay mo sa amin. Kahit mahirap, kahit makitid, dahil kasama ka namin. Kung kami man ay nadadapa, kami man ay nahihirapan, nariyan ka para kami akayin, or minsan kargahin pa. Ama, salamat sa pagmamahal mo na walang maliw, na hindi napapatid. Salamat dahil kasama ka namin sa aming mga buhay. Tinataas po namin sa iyo ang mga pamilya na kayo ang mag-ingat sa kanila, kayo ang magpala mula sa mga magulang hanggang sa mga anak.
Tulungan mo po na pagbuklorin ng pagmamahal ang bawat pamilya ng BCFC, na ang mga magulang ay ito ng kanilang pansin sa pagkilala pa sa iyo, sa pagbulay-bulay ng iyong salita, upang sila mismo ay makakapagbigay nito sa kanilang mga anak, upang maipakilala ka talaga namin sa aming mga anak. Kami na mga magulang maunang kumilala sa iyo. Huwag naming asahan, Panginoon, o iasa sa aming mga anak ang pagkilala sa iyo, kundi kami muna ang mauna. Lord, gabayan mo pong aming mga anak at ingatan mo sila upang di sila mapariwara ng landas. At kung sila man, Panginoon, ay naguguluhan sa kanilang buhay, akayin mo silang pabalik sa iyo. Dalangin namin, Lord, na lahat ng miyembro ng aming pamilya, extended families even, Lord, ay darating ang panahon na sama-sama kaming magpupuri sa inyo sa isang katawan ni Kristo. Ito po talaga ang panalangin namin, magiging source ng aming kaligayahan. Dahil alam mo po kung gaano kahalaga sa amin ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Tulungan mo po kami maging mapanalangin, sapagkat sa iyo nanggagaling ang lahat ng kabutihan. Ikaw ang nakakaunawa sa amin. Tulungan mo po na hindi kami pumunta sa kung saan-saan pa, kundi mauna kaming lumapit sa iyo. Dahil sa iyo namin matatagpuan ng tamang gabay, encouragement. Lord, tulungan mo po ang aming mga anak na maging matutong rumespeto sa mga magulang at sa kanilang kapwa. Instill mo po sa kanila, Panginoon, ang mga mabubuting asal na nakakaluwalhati din sa iyo. At sa kanilang paglaki, baunin nila sa kanilang puso at isipan ang iyong salita. Panginoon, tulungan mo po kami sa lahat ng aming mga ginagalawan, sa aming mga tahanan, sa simbahan, sa mga paaralan kung saan nariyon ang aming mga anak, sa aming mga opisina, sa aming mga lugar ng trabaho. Tulungan mo po, Lord, na hindi namin isipin na kapag wala kami sa gathering na ito, ay hindi na kami kailangang maging conscious sa aming mga ginagawa, sinasabi at iniisip. Tulungan mo po na maunawaan namin na ang ino-offer namin sa iyo ay hindi lamang bahagi ng aming buhay, kundi ang kabuuan nito. Kung kaya't saan man kami naroon, ang lahat ng aming ginagawa, ultimately, Lord God, ay alay namin sa iyo. Pagpalain mo nawa ang gawa ng aming mga kamay at ang mga sinasambit ng aming mga bibig. Lord, tulungan mo rin po kami na maging mabuting mamamayan ng bansang ito kung saan mo kami nilagay. Tulungan mo pong maging pagpapala kami. Tulungan mo po, Panginoon, na maging mapanuri kami, especially, Lord God, sa aming mga niluluklok sa mga posisyon na supposed to be ay makakatulong para palaganapin ang kabutihan sa aming bansa. Lord, bigyan mo kami ng talino, bigyan mo po kami ng discernment, Panginoon, sa mga bagay upang hindi po kami magpadala, Panginoon, sa mga dahilan other than yung gusto naming ang maglilingkod sa bayan na ito ay kumikilala sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami na hindi kami basta-basta magpadala, Panginoon, sa mga nangyayari sa mundong ito, magpadala sa takot, magpadala sa frustrations. Tulungan mo po, Lord, na maalala namin ang kabuuan ng iyong plano na hindi lamang po nagtatapos sa buhay namin ngayon. Pero Lord, instill mo rin po sa amin that our lives now is as important, Panginoon. Kung kaya naman, yung mga ginagawa namin ngayon, Panginoon, ay pagbubutihan namin para sa kapurihan mo. Lord, lukubin mo po kami ng iyong pagpapala sa umagang ito.
sapagkat nais lamang namin na maitaas ang pangalan mo, mabigyan ng papurihan ng iyong pangalan, maisamba ka, maibukas sa iyo ang aming mga puso at ang aming mga isipan upang ihinga sa iyo ang aming mga saloobin. At the same time, Panginoon, maging bukas kami para sa pagpapala ng iyong salita at marami pang iba. Maraming salamat. Gabayan mo po nawa ang iyong tagapagsalita sa araw na ito. At ang lahat pa po ng tatayo para sa worship service na to, magpapacilitate, tutulong, Lord God, tulungan mo po na magawa namin ang aming mga roles, Panginoon, upang lalo pong maging kapala-pala, maging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa iyo, lalo na, ang pananambahan na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon, tagapagligtas, aming Hari, aming ang nagmamahal sa amin. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa Panginoon sa isa na namang mapalad na linggo ng pananambahan. Mainit, pero mainit yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Salamat sa pangunguna ng ating mga kapatid sa papuring awit kanina, isang makabuluhang pagpupuri sa ating Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, the Lord inhabits the praises of His people. So asahan na natin, kasama natin ang Panginoon habang tayo ay nagpupuri sa Kanya. At sinundan pa na isang makabuluhang pananalangin talaga na napaka spirit-filled. Napakahalaga po nito sapagkat natatalakay nito yung talagang kahulugan ng buhay natin ngayon at lalo na yung pangangailangan natin sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Iaasahan natin ang pagpapala niya sa atin, sa gagawin niya ngayon. Ang dami natin ngayon. Praise the Lord. Nakikita ko yung mga bakanting upuan eh. May mga katabi kayong anghel, hindi nyo lang nakikita. Kasi yung mga anghel doon, mga ministering angels yan eh. Tinutulungan yung mga saints. Thank you. Thank you, Kai. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay ng ating tema, the cross-centered discipleship. Yun po yung paksa natin for the month of April. Tayo ay napagpala talaga ng mga nakaraang pulpit message, sinundan pa ng Holy Week celebration na nagtutugma talaga, culminating dun sa resurrection ng ating Panginoon. So God willing ay itutuloy po natin ngayon para baka magkaroon tayo ng parang concluding application. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung mga tinalakay natin nung Holy Week at yung mga preaching messages? By God's grace, siguro bigyan natin ng concluding application ngayon. At papamagatan natin yung tema natin, the Christian's new identity in Christ. Ito po yung ating magiging tema ngayon, the Christian's new identity in Christ. At ang pagbabasihan natin ay ang Galatians chapter 2, verse 20. Kung kayo po ay nakapahinga na, may I request you to please rise for the reading of God's Word. Ilang paggalang po sa ating Panginoon, sa Kanyang salita. And I'll be reading from the New King James Version. And then tatagalogin natin mamaya. Isang bersikulo lang po ito, Galatians 2:20.
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Pagpalayan nawa tayo ng Panginoon, mangusap sa atin para tayo ay talagang mabless ng kanyang salita. Ang Panginoon ang talagang mangangaral. No? Ito'y salita niya, nawa ay talagang mangusap sa atin ang Panginoon. Amen. So tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Nakalimutan kong banggitin yung masaya yung araw na ito sapagkat meron tayong mga kapatid na nanggaling pa ng Canada, no? Para lang makapanambahan kasama natin. Meron din taga Sorsogon na dinalaw tayo rito. So mapalad po na kayo po ay inaanyahan na makapanambahan talaga. Nawa ma-bless po kayo. So ito pong Galatians 2:20 na I have been crucified with Christ. Kung titignan natin, ang pinaka-konteksto nito ay yung justification by faith in Christ, na kung saan yung taong makasalanan ay pinawawalang sala. Inaari siyang ganap, no? Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So siya ay justified as if hindi siya nagkasala sapagkat yung kabayaran ng kanyang kasalanan ay ipinataw kay Jesus na walang kasalanan. Siya yung nagbayad para sa ating kasalanan. So kumbaga yung kasalanan natin napunta kay Jesus, samantalang yung ating kaligtasan naman ni Jesus ay napunta sa atin. O yung kanyang pagiging matuwid pala ay napunta sa atin. Nagkaroon ng pagpapalit po. Yung katuwiran ni Jesus, yung righteousness niya na ipataw sa makasalanan tao, at yung makasalanan tao, yung kasalanan niya, yun naman na nailipat kay Jesus. Ganun po yung nangyari. Kaya dakila yung ating Panginoon. At kung pag-aaralan natin dito sa chapter 2, dahil nga dito sa katotohanan ng ebanghelyong ito, ay kinakailangan i-rebuke pa ni Paul, si Peter. Very strong rebuke ang ginawa niya dahil parang hindi naging consistent yung buhay niya sa ebanghelyo na kanilang tinanggap. No, yun po yung dahilan. No? Ni-rebuke niya si Peter dahil doon. So, yung tao pong justified ay naaring ganap. Siya ay nagiging Kristiyano, isang tunay na mananampalataya. So, ang gusto nating alamin ngayon, what does it mean to be a Christian? Kasi palasak na yun eh. Kristiyano ako, churchgoer ako, born again. Pero naisip mo na ba talaga yung malalim na kahulugan nito? What does it mean to be a Christian? What does it mean to be a follower of Christ? Ano kaya yung malalim na kahulugan nito sa ating buhay, lalo na tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Tayo ay nakipag-isa na sa Kanya, tayo ay nakaugnay na ngayon kay Kristo. Ano kaya yung kahulugan ng buhay natin ngayon? It is the way of the cross leading to death and resurrection. Ito po yung buhay Kristiyano. It is the way of the cross leading to death and resurrection. It is our identification with Christ in His death and resurrection. At makikita natin yung paglalarawan nito sa Romans chapter 6, 1 hanggang 10. Pinipicture doon yung water baptism. Inilalarawan nun. Ano ba yung buhay Kristiyano? So that sa ating pag-immerse, paglubog sa tubig, ay sinasabi ron na tayo ay namatay na, nakasama ni Kristo. No? Tayo ay inilibing na, nakasama ni Kristo.
Pero hindi ka na natili doon. Siyempre, kailangan mo umakyat para mabuhay. So, pag akit naman natin sa tubig, tayo ay muling nabuhay na kasama ni Kristo. So, yun po yung sinisimbolo ng ating pagiging Kristiyano na sa ating mga evangelicals, ito ay isa sa mga ordinansa natin, kasama ng Lord's Supper. At sa mga Roman Catholics naman, ito ay isang sacrament. A sacrament simply means an external manifestation of an internal reality. External manifestation of an internal reality. Kumbaga, yung nangyari kay Kristo, pagkamatay niya, yung muling pagkabuhay niya, ito ay nangyari sa atin, mga kapatid. Nangyari sa puso mo ito. At ito ay magmamanifest outwardly sa iyong buhay ngayon bilang Kristiyano. Yun po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Yung buhay na taglay-taglay natin ngayon ay buhay mismo ni Kristo na Panginoon na nakamtan natin simula nung tayo ay ipinanganak na muli. Yung tayo ay na-born again, tayo ay pinanahanan ni Kristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ang buhay na taglay natin ngayon ay yung buhay mismo ni Kristo. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay na maguli. Ito'y makikita at makikita dahil kung ano yung nasa sa loob, lalabas at lalabas yan. So, unahin natin, merong 4 na katotohanan tayo rito sa versikulo. Unahin natin yung I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. At makikita natin dito na tayo nga ay namatay na, nakasama ni Kristo. Tayo ay namatay, nakasama ni Kristo. Tayong lahat ay guilty sa moral law ng Diyos. Lahat tayo guilty sa moral law ng Diyos na ang kaparusahan nito ay kamatayan. Sabi nga ng Ezekiel 18:20, the soul who sins shall die. No? The soul who sins shall die. And there's a Romans, sabi po, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So si Jesus ang humalili sa atin, mga kapatid, siya ang umako at tumanggap ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Because the law demanded death for those who break it. Lahat na lumalabag sa batas, sa utos ng Diyos, ang demand po ay death. Ito po yung sinasabi ng law. The law demanded death for those who break it, but Christ paid that death penalty for our sins. Kaya nga, pinatay ng law ang Panginoon dahil sa kasalanan na ipinataw sa Kanya at namatay din yung mga taong nakipag-isa sa Kanya, nananalig sa Kanya, namatay din dahil sa kasalanan. Namatay na sa batas, mga kapatid. Upang sila ay mailipat na sa iba, sa ilalim na ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, na kasakasama niya. Hindi na dati sa ilalim ng batas na nagpupumilit, nagkukumahog. Sundin ang kautusan para maligtas na napaka-imposible sapagkat taglay natin yung human nature na makasalanan na hindi natin pwedeng matupad ang kautusan. No? Kahit na yung isa lang na huwag ka magsinungaling. Palagay ko, wala naman nakatupad nun. Lahat po tayo ay guilty. So that naibaling na yung ating pagpapasailalim ngayon sa ating Panginoong Jesus. Siya na yung mahawak sa atin, siya na yung ating Panginoon. So tayo ay namatay na sa kautusan. At tayo ay pinalaya na dito upang makiisa at mapasailalim na kay Kristong nabuhay na muli. Tayo ay namatay na din sa dominasyon ng kasalanan, mga kapatid. Ito, minsan nakakalimutan natin. Pinantay ata kanina, when He sets you free, you are free indeed. No? May ganun pong kanta kanina. Actually, nasa Bible po yon. When the Son sets you free, you are free indeed.
So nung tayo nakipag-isa kay Kristo, mga kapatid, ang katotohanan, tayo ay pinalaya sa kasalanan. Pinalaya na sa dominasyon ng kasalanan, yung dating kasalanan na maalipon sa atin. Bakit tayo nagiging makamundo? Bakit tayo nagiging makalaman? Bakit si Satan, whether we like it or not, no, sa isang bulong lang sa atin dati ay sumusunod tayo. Dahil nasa kadiliman pa tayo noon at tayo ay madaling gamitin ng kaaway. So basahin niyo po yung Ephesians chapter 2, makikita niyo 1 to 3 na tayo ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan nung tayo ay wala pang kaugnayan kay Kristo. Subalit, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, mga kapatid, alalahanin natin, tayo ay pinalaya na. No? Pinalaya na sa dominion of sin. Hindi naman nawawala ito. Mamaya makikita po natin, pero hindi na siya yung nagdo-dominate sa buhay ng isang Kristiyano. Tayo ay namatay na dito, mga kapatid. Tayo ay malaya na. I'm free to be the servant of the Lord. Yun po yung kinakanta natin. No? Sabi nga, sa Romans 6, no? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. So ito po yung point, sabi niya, how shall we who died to sin live any longer in it? So hindi ka na pwedeng magpatuloy sa kasalanan dahil patay ka na nga eh. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Ito po yung sabi ron, knowing this, that our old sinful man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Malinaw po yun, hindi na tayo alipin, no? Dahil patay na tayo sa kasalanan. In Him you were also circumcised, sabi po sa Colossians, with the circumcision made without hands, but by putting off the body of sins of the flesh, by the circumcision of Christ, buried with Him in baptism. Ito po yung pagbabasihan natin na tayo ay talagang patay na sa dominion ng kasalanan. We died to sin of enslavement to the flesh, enslavement to the world, and enslavement to the enemy. No, yung kaaway natin talaga, yung the unseen enemy. Kaya nga, ang totoong Kristiyano will not continue on sinning. Dahil hindi siya magi-enjoy talaga yung lasting na joy sa kasalanan. Dahil patay na siya ron eh. Yun po yung totoo, mga kapatid. Sabi nga ni John, sa 1 John 3:6, sabi po, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. 1 John 3:6, malinaw po yun. Hindi ka na mag-i-enjoy kasi iba na yung buhay mo eh. Dati yun ang enjoyment mo. Pero nung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ikaw ay namatay na dyan sa dating buhay na yan. No, hindi na yan dapat yung naghahari o pinaghahari natin, mga kapatid. Totoo ba ito sa iyo, kapatid? Nararanasan mo ba talaga yung kamatayan ni Kristo sa iyong luma at makasalanang pagkatao? Totoo ba ito? Ang kaisahan mo ba sa kamatayan ni Jesus ay nagkakaroon ngayon ng pagbabago sa buhay mo? Lalong-lalo na sa mga dating kinagigiliwan mo, mga dating hinahanap mo sa mundong ito. Ang pinapurso ba natin ngayon ay yung kingdom treasure na, hindi na yung worldly treasure. Yun na ba yung mahalaga sa atin? Nagkaroon ba ng change talaga sa buhay natin?
nung tayo'y naging Kristiyano? Nagkaroon ba ng pagbabago? Dapat siguro. Kung walang pagbabago, kahit isa, malaking question mark po. Kausapin niyo si pastor. No? Dahil malaking problema eh. Kristiyano na ako 10 years ago eh. Pero ikaw pa rin yung nakikita. Wala man lang nakitang pagbabago. Kausapin niyo si Pastor Kit. Malaking problema mo, kapatid. So, ikalawang katotohanan po makikita natin dito. Kanina, namatay na tayo, nakasama ni Kristo. Ikalawa, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hindi na ako yung nabubuhay. Malinaw po yun, ha? Hindi na yung dating Pong, hindi na yung dating Pablo ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa amin. Maganda maging malinaw po sa atin ito. No? Kasi kung hindi malinaw ito, baka kung saan-saan tayo pupunta. No? Saan-saan tayo, direksyon natin. Kasi hindi malinaw ay identity. Ikaw pa rin eh. No? Pero malinaw dito, malinaw kay Paul eh. I have been crucified with Christ. Ako'y namatay na nakasama ni Kristo. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ who lives in me. Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. So it is living our being risen with the Lord. Kaya very meaningful po yung Resurrection Sunday. Kasi ang implikasyon nun ay, kung tutuusin, dapat risen Lord na yung naipapamuhay natin eh. Kumbaga, a life of victory na dapat ito eh. No? Dati alipin ka eh, wala kang choice. Kundi sa kasalanan. No? Andun ang buhay mo eh. Pero hinango ka ron eh. From slavery. Hinango ka from Egypt. Kumbaga, no? Ng Panginoon at dinala ka sa promised land eh. Na ang intention ay para magpuri, maglingkod, sumamba sa Panginoon. No? So, ito po sana yung picture ng Christian life ngayon. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Sana po makita natin yung reality nito, mga kapatid. The risen Lord is the one living in the Christian now through the indwelling Holy Spirit. Aware po ba tayo na we are indwelt by the Holy Spirit? Aware ba tayo that you are the temple of God and God's Spirit is living in you? Aware po ba kayo? Aware po ba tayo? Ang banal na Espiritu na ang nananahanan sa atin. And therefore tayo ay banal. And therefore tayo ay, we belong. Sabi po ng kanta, no? Jesus, I belong to you. Tayo ay property. Tayo ay pag-aari ng Panginoon dahil ang banal na Espiritu, ito yung guarantee. Ito yung guarantee na tayo ay pag-aari ng Panginoon na nagmamana ng kanyang kaharian na ngayon pa lang ay pinasasagana sa atin, mga kapatid. So the risen Lord is the one living in the Christian now through the indwelling Holy Spirit. The Holy Spirit is the one giving the enablement. Kamusta po yung buhay Kristiyano natin? Struggle ba? Struggle ba? Pero ang totoo, the Holy Spirit is the one giving the enablement and the empowerment to live out the Christian life. Kasi kung wala yung banal na Espiritu, napaka-imposible. Mamuhay po dun sa standard ng Panginoon. Napaka-holy ng Panginoon. No? Kailangan natin ang Diyos. Lalong-lalo na yung tulong, yung gabay, yung strength, wisdom, discernment. Ay kung wala po ang indwelling Holy Spirit, hindi po tayo makakapamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So it is to be a life that is attached to the Holy Spirit. So allowing the Holy Spirit, God the Holy Spirit, to take full control of your life, every moment of your everyday Christian life. Fully surrendered to the Lord's control. Yung buhay po dapat ng isang Kristiyano. If ever na ikaw ay risen with the Lord. Total control po ito. Hindi Sunday or Thursday Christian na nagiging part-time Christian tayo. Hindi, talaga fully surrendered. Sabi sa prayer kanina, saan ka man naroroon, ano?
Hindi nawawala yung pagkakristyano mo eh. No? Dahil ikaw ay sa Panginoon. And the Holy Spirit is the one controlling your life now, guiding you, instructing you in the way of the Lord. No? Nakasuko ba tayo talaga? Nakahandog. Sabi po ng prayer, nakaalay ba yung buhay mo na hindi mo na binabawi? No? Kasi minsan, surrender sa linggo, pero pag Lunes, akin to, Lord, ako muna to. Diyan ka muna. No? Kaya pagdating ng linggo, napaka-holy natin eh. No? Holy. Pero pagdating ng Lunes, huling-huli. Ganun po nangyayari, mga kapatid. Sana po, total surrender ito. No? Kasi yung integrity, kung ano ka kahit walang tao, ganun ka eh. Kahit wala yung mga tao dyan eh, yun ka. Yun po yung integrity. You're allowing God, the Holy Spirit, na siya talaga yung mamumuhay sa'yo. So it is putting on the Lord Jesus Christ. Kumbaga, hinubad mo na yung dating buhay eh. Yung dating buhay na marumi, mabaho, ubarin mo na yan. And then, you will now put on the Lord Jesus Christ. Siya na yung ibibihis mo, kapatid. No? Nagmamanifest yung kanyang qualities in our relationship to the church. Nakikita dapat ito sa pananalita, pag-uugali, yung mga attitude, at maging sa mundo, mga kapatid. No, tayo ay nagdiningning, tayo ay nagiging asin sa mundo. Because we are putting on, ibinibihis na natin ang ating Panginoong Jesus na ating buhay. Siya yung ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Colossians 3:12, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your hearts, to which you are called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord, giving thanks to God the Father through Him. Ito po yung picture ng isang taong spirit-filled, na talagang si Kristo na yung nabubuhay sa Kanya, nakikita sa Kanyang buhay, nagmamanifest. Hindi mo maikukubli ito, kapatid, no? Kung ano ka sa loob, kung ano yung totoo sa loob, magmamanifest at magmamanifest yan sa labas. It is a lifelong working out of our new identity. Kailangan po i-work out ito eh. Kasi hindi naman tayo perfect pa eh. Pero pag binibihis natin, ibig sabihin, we know work out natin, we put it into practice. Yung pagiging Kristiyano. May mga struggles po rito, pero kailangan nating i-work out. Mga kapatid, kailangan natin i-practice ito through transformation by the renewing of our minds. Kailangan po mabago yung ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Para mangyari ang buhay kabanalan na ito sa atin, kailangan ng panahon ng marubdob na pagbubulay ng salita ng Diyos. Kailangan po ng marubdob na pananalangin. Kailangan po ito, yung ating personal devotion sa Panginoon. Iniisip ko lang yung isang Kristiyano na hindi nag-spend ng quality time sa Lord sa bawat araw. Ano kaya yung magiging resulta ng kanyang buhay Kristiyano? Hindi po intentional, hindi talaga marubdob na talagang gusto niya mapakinggan ang Diyos bago niya. Sa paggising pa lang, gusto niya unahin ang Diyos. Gusto niya makipag-usap sa Diyos. And then gusto niyang mangusap sa kanya ang Diyos. Buklatin mo yung Biblia.
Sana ito yung characteristic ng isang Kristiyano, ng isang BCFCer. Paggising ko, si Lord ang uunahin. No? I will seek first the kingdom of God and His righteousness. Kesa unahin natin yung all things in this world, our needs, our wants. Unahin po natin yung nagbibigay ng mga blessings na yan. No? At ang promise po ron ay, and then all these things shall be added unto you. No? So, sabi po ng Bible, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your minds. So yung transformation natin, yung pagbabago, ay mangyayari na kung nare-renew yung ating kaisipan, yung ating kaisipan na hinubog ng mundong ito nung tayo ay nagkamulat. Ito yung ating kaisipan mundo ito makamundo. So ito yung kailangan mahubog. Kailangan ito yung ma-unlearn, no? Ito yung kailangan malinis, mahugasan ng salita ng Diyos. Dahil ito yung panlinis talaga, yung salita ng Diyos. Kaya sabi sa John 15, you are already clean through the word that I have spoken unto you. So kailangan din ang patuloy na paglago, mga kapatid, na makakamtan sa regular na pagdalo sa gawain sa simbahan. Alam nyo mga kapatid, yung binhi ng pananampalataya na natanim sa inyo, kung yan ay hindi nadidiligan, walang nagdidilig. No? Yung mga nagtuturo sa Bible study, yan yung mga nagdidilig po Yung mga nangangaral po, salita ng Diyos ito So sa ating pagdalo, lalo na kung taimtim na nais nating matuto, nais natin talagang masunod ang ating Panginoon, maasahan mo, madidiligan ka At ikaw ay lalago, ikaw ay mababago, kapatid. Kung ito po yung nagiging attitude natin. So bakit ako dadalo? Kailangan ko ang Panginoon Bakit ako dadalo? Kailangan ko lumago. No? Dahil ako'y lingkod niya. No? At ako'y talagang nakalaan na maglingkod. Una sa pamilya ko, sa church, sa community, sapagkat kung hindi tayo binabago at pinalalakas, pinatitibay ng Panginoon, ano yung ipaglilingkod natin? Ano yung ibibigay natin sa kanila? So, is your life a living sacrifice ngayon na nakahandog sa Panginoon sa lahat ng sandali? Holy and acceptable to God. Set apart for His will and purpose. Living out and reflecting the image of our risen Lord to the world. Ito ba yung nakikita na ng mundo? Kristiyano yan. Kasi, yun Dati, iba yung lumalabas sa niya Pero ngayon, praise the Lord na. Praise the Lord. Dati, ibang P. Ngayon, praise the Lord na. Ano po? Ang bagong nilalang ba kay Kristo ang iyong ipinamumuhay ngayon, kapatid? At nakikita ba ito sa iyong pakikipagkapwa? Mahalaga po ito, mahalaga ito dahil yung tao nakatingin sa Kristiyano yan Nakatingin dahil sinasabi ng Bible, you are the light, you are the salt Nakikita ba sa atin yung reality? Nakatingin sila sa atin, kapatid. So pangatlo, ang katotohanan na nakikita natin dito, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yung buhay ko na ipinamumuhay ngayon sa laman, ay ipinamumuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at patuloy na nagmamahal sa akin at binigay nga yung kanyang buhay para sa akin. So ito yung pinakamahirap sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Bagamat at tayo ay bagong nilalang na kay Kristong Panginoon, taglay-taglay pa din natin in this bodily form of mortal and finite existence, taglay pa rin natin ang old sinful nature. Sa prayer ni Julie kanina, nakikita po natin doon. Whether we like it or not, totoo po ito. Nandyan pa rin yung lumang pagkatao natin, makasalanan, makasarili. Hindi po talaga inalis ng Panginoon yan.
Pero sa buhay ng isang Kristiyano, dapat yan ay nag-weekend. Dapat hindi na yan nagdo-dominate sa'yo. Pero the point is, nandyan po rin siya. Katunayan, ito yung experience ni Paul. Sabi po niya, for we know that the law is spiritual. Sabi ni Paul, but I am carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will do, that I do not practice. But what I hate, that I do. If then I do what I will not do, I agree with the law that it is good. But now it is no longer I who do it. Sabi po, hindi na ako yung gumagawa nito. But sin that dwells in me. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. For the good that I will do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Ito po yung reality ng buhay Kristiyano. Ligtas ka na, pero nandyan pa rin yung likas na pagkamakasalanan na araw-araw tayo makikibaka. Paggising mo pa lang, nandyan na yan eh. Pakikibaka ito, mga kapatid. So that kung hindi ka alisto, kung hindi ka prayerful, kung hindi ka babad sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa pananalangin, sa mga banal na gawain ng Panginoon, ay eto yung kaaway. Kasi ang gusto lang ng kaaway, yung hindi ka, yung malingat ka eh. Kumbaga hindi ka ready, hindi ka prepared. Doon siya atake para tuksuin tayo sa ating sinful nature. So patuloy tayo makikibaka bawat araw. Sabi nga sa Galatians, for the flesh lusts against the spirit. May paglalaban na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. No, yung mga hilig ng banal na espiritu kontra yung hilig naman ng laman. No? Kaya minsan parang nasa dilema ka eh kung ano yung pipiliin mo. Nangyayari po sa atin yon. So may paglalaban na nangyayari. For the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not the things that you wish. Galatians 5:17. So aktibo at masigasig ang kaaway sa pagtutokso sa atin, mga kapatid. Sa dating makalaman, makamundong kaisipan at pamumuhay. Kung hindi tayo alerto, hindi tayo vigilant. Kaya nga, para makatiyak tayo sa victory, ay nagbigay ang Panginoon ng paraan sa Ephesians chapter 6, 10 hanggang 18. Binigyan po tayo ng armor. No? Dahil we are in a spiritual battle. Araw-araw yan. No? Bawat minuto siguro. Ako nararanasan ko po yan. Lalo ako, madalas nag-iisa ako eh. Nandun ako sa kabundukan eh. Wala sila Pastor Kit, sila na makaka-fellowship sana, pero madalas doon, andun yung mga kaisipan na talagang i-discern mo para panghinaan ka, mag-alinlangan ka, mag-dwell ka doon sa mga problema. Madi-discern mo yan eh. So that kung babad ka sa salita ng Diyos, alam mo kung sino yan eh. Alam mo ano yung intention niya eh. Di ba? Intention niya, manghina ka. Hindi naman niya mananakaw yung salvation mo eh. Sabi nga ng Lord, no one can snatch you from my hand and from my Father's hand. Wala nang makakaagaw sa iyo eh. Sa kamay ng Diyos. No one can separate us from the love of God. Pero, pwede ka niyang takutin, pwede ka niyang gawing mapag-alinlangan so that hindi mo na-enjoy yung pagiging isang Kristiyano na malaya, kung tutuusin, na dapat nagtatagumpay ka. No? So, kaya ito po yung Ephesians chapter 6, 10 hanggang 18. Binigyan po tayo ng armor
na dapat suot-suot natin ito bawat araw. Hindi mo uhubarin yung helmet of salvation. Hindi mo alisin yung the sword of the Spirit, breastplate of righteousness, shield of faith, gospel shoes, belt of truth, ay kailangan laging nakagayak sa iyo ito, kapatid. Ikaw ay isang mabuting kawal dapat ni Kristo. At alam mo na you are engaging in a spiritual battle. At yung aim mo is to please the Lord, your commanding officer. Dapat naka-full battle gear tayo, mga kapatid, kada araw. No? Kaya makita po natin yung halimbawa ng Panginoon. Tinukso siya sa wilderness ni Satan. So ano yung ginamit ng Panginoon doon? The sword of the Spirit. Sabi ng Lord 3 times, it is written. It is written. No? It is written. So ito po yung pakikibaka dapat natin sa kaaway dahil tutuksuhin at tutuksuhin tayo niyan habang tayo ay nabubuhay. No? Hindi mo pwedeng sabihin na overcomer ka na, magiging complacent ka na, hindi ka na nagbabasa, hindi ka na nananalangin. Yun ang gustong-gusto mangyari ng kaaway. Our life in the flesh is to be a lifelong working out of mortification of the sinful nature. Dapat po ay nagpapatuloy na pinapatay itong sinful nature natin by faith in Christ Jesus. Kaya sabi ni Paul, "And the life that I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God." Kaya malinaw po doon sa Colossians nga, sabi ni Paul, "Therefore, put to death your members which are on the earth." Ano yung dapat mamatay dyan? Fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness. Minsan hindi tayo aware, na dapat ang Lord ang pinakasentro ng buhay mo. Pero minsan, doon lang sa panahon na ginugugol natin Halimbawa, mas maraming oras ang ginugugol mo doon sa isang bagay na yon. At nawawala na yung pakikipagniig mo sa Panginoon. Kumbaga, ito na yung nagiging priority mo. Bawat araw. Pagising mo pa lang, ito na yung nasa isip mo. Hindi ba isang idol ito, kapatid? Anything that takes the place of God in your heart, it is an idol. That is covetousness. And covetousness or greed is a form of idolatry, sabi po ni Paul. Kung ano yung sumasakop sa puso at isip mo, kumbaga na ito yung inaakala mo na talagang makakapagpaligaya sa'yo, ito yung kahulugan ng buhay sa'yo, at wala si Kristo, that is idol worship. Si Lord dapat ang enthroned, siya dapat ang nasusunod sa ating buhay. Siya yung magdi-decide. Hindi tayo yung magsasabi sa Kanya kung ano yung gusto natin. Hindi po. So ito po yung dapat mamatay sa atin, mga kapatid. Ito yung dapat mamatay sa atin. But now you yourselves are to put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language of your mouth. Minsan, off guard tayo rito. Sa larangan ng politika siguro, kung ano na yung lumalabas sa atin. Nakakalimutan natin, Kristiyano nga pala ako. So, lalahanin po natin, mga kapatid, ito yung gustong baguhin sa atin ng Diyos. Na dapat binabago tayo dito. Dapat namamatay ito. Itong mga katangian ito. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image who created him. So how do we mortify? How do we kill the fleshly nature? Paano ba pinapatay ito? Ulitin ko, yung fleshly nature na ito, hindi naman nawawala ito. Hindi naman nawawala ito. Pero dapat ito ay pinanghihina mo.
Dati kasi ito yung nagdo-dominate eh. Ito talaga, ito ka eh. Na may kakilala nga ako eh. Very proud pa siya eh. Yung mga kapalpakan na ginagawa niya eh. Sabihin niya, ito ako eh. Ito ako eh. Totoo nga naman. No? Yun nga siya eh. So what you are inside, magmamanifest. Pero as a Christian, hindi po dapat ganon yung pangangatwiran natin. Sapagkat tayo ay nakipag-isa na kay Kristo eh. So tayo namatay na doon sa dating buhay. Pero patuloy na pinapatay itong mga makamundong ugali, katangian, attitude na ito, na bunga ng laman. Ito dapat, ano? Sabi po ng Romans, if you live according to the flesh, you will die. Kumbaga, Kristiyano ka, pero you're still living in the flesh, you're still living a carnal life dahil choice mo yun eh. Katwiran mo, I'm free. May eternal life naman ako eh. So, malaya na ako. Pero malaya para bumalik sa kasalanan. Hindi ka malaya kasi alipin ka pa rin eh. So, if you live according to the flesh, sabi po ng Romans, you will die. Isang Kristiyano na walang buhay na patotoo, walang pinagkaiba yung kanyang buhay. No? Hindi makita si Kristo. Dahil ito yung buhay niya eh. Pinipili niya eh. Ito yung direksyon niya eh. Alalahanin mo kapatid, kung sino yung binubusog mo sa buhay mo, ito yung magdodominate. Dalawang nature yan eh. New nature, old nature. Ang tanong, sino yung nabubusog sa'yo bawat araw? Sino yung pinapakain mo? Kung sino yung pinapakain mo, yun yung magmamanifest sa'yo. Kung dating ugali pa rin yung nakikita dyan, ay baka puro makamundo yung laman ng isip mo. Baka ito yung time na ginagawa mo palaging mga bagay-bagay dito sa mundo. So ito yung nagiging concern. So hindi nababago yung ating pagkatao. Galatians 5:16, sabi po, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit, live in the Spirit. Ito po yung key, mga kapatid. What does it mean to walk in the Spirit? Walking and living in the Spirit means enthroning Christ as Lord and King. Listening and obeying Him in His words through the enabling power of the Holy Spirit as you surrender your life to Him in full control. Walking in the Spirit means also walking in the light. Walking in the light, walking in goodness, walking in the truth, walking in righteousness, walking in love. Walking in the Spirit means walking in the light. Ano ang mangyayari po pag tayo'y lumalakad daw sa kaliwanagan? Kapatid, sabi po ng salita ng Diyos, this is the message which we have heard from Him and declare to you that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Anong mangyayari? And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we walk in the light, and God is light, nagkakaroon ng cleansing sa ating buhay Kristiyano. Bakit? Ano yung connection ng light sa aking kasalanan? It is the light of God that manifests. Siya yung nagmamanifest sa ating sinfulness. Kung talagang sincere ka, kapatid, earnest, na mapakinggan ang Diyos sa buhay mo, talagang gusto mo siyang masunod, committed ka sa Kanya, so sa pagtunghay mo ng Kanyang salita, kapatid, ay makikita mo, para ka nananalamin
No? Nananalamin ka, nakikita mo yung mga defects mo. Through the power, conviction of the Holy Spirit. Talagang tumatagos yan sa kaibuturan ng iyong puso. Kung ano yung mga pakatago-tago dyan, walang nalilingid sa salita ng Diyos. Ito po yung nangyayari. The light of God, ito yung magmamanifest. I-reveal niyan, no? Kung talaga bang totoo ka sa loob. And therefore, as a consequence, ano mangyayari kung nakita, no, na-convict ka doon sa mga wrongdoing, ugali, attitude, ano mangyayari po ron? 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, nung tayo kinonvict, tayo ay magpapakumbaba ngayon sa Diyos. Kasi hindi maaaring hindi ka magpakumbaba. Baka matulad ka kay Pharaoh. Maraming plagues ang darating po. No? Habang ikaw ay nagmamatigas. No? Ito yung mga pampalambot. May mga darating. Para tayo makakilala, para tayo ay talagang makinig sa Kanya. So, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ano matatanggap natin? Forgiveness and cleansing sa ating mga kasalanan. Totoo ba ito? Nararanasan natin, kapatid? Nararanasan ba natin sa buhay natin? Yung masakit na binabago tayo sa loob. Prayer ni Julie kanina, no? Search me, O God, and know my heart, and see if there be any wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Ito po yung prayer ni Haring David. David is an inside and out person. Kung ano siya sa loob, ganun sa labas po. No? So, search me, O God. Dapat po, ganun yung ating attitude. No? Dapat patuloy na nagkakaroon ng mortification, pagpatay doon sa dating ugali natin, dating buhay sa mundo, sapagkat yan ay malaking hadlang sa kapurihan ng ating Diyos. At panghuli na makikita natin sa Galatians 2:20, ano yung motivation for living out our new identity in Christ? Ano yung nagiging motivation mo sa buhay Kristiyano mo? If ever, bakit gusto mo maging committed? Gusto mong maging maalab sa iyong paglilingkod? Meron ka bang motivation, kapatid? Ano yung nagmamotivate sa'yo? Sabi ni Paul, "And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Ito yung motivation ni Paul. Ano ba yung motivation ng totoong Kristiyano? Bakit niya minamahal ang Diyos? Why do true Christians love God? We love God because He loved us first. We love God because He loved us first. Ito yung response mo, kapatid. If ever na totoong naranasan at nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos, hindi maaring mapukaw ang damdamin, hindi maaring matunaw yung pride, no? Hindi maaring hindi ka yuyuko sa Panginoon mo upang siya'y dakilain at pasalamatan. If ever na totoo sa iyo ang pag-ibig ni Kristo. Kaya sabi ni Paul, "For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again." No? Ito po si Paul. His love for Christ as a response to His great and sacrificial love by dying on the cross for our salvation compels him.
Ito yung nagko-compel, ito yung nag-uudyok kay Pablo eh. Yung pag-ibig ni Kristo. Knowing si Paul, kung ano yung dating buhay niya, napakasimple lang naman eh. Gusto niyang puksain eh. Gusto niyang talagang total annihilation ng followers of the way. Followers of Christ. Ito yung gusto niya eh. Talagang mawala itong mga ito eh. At ang unang-unang sample nga ay si Stephen. Nung makita mo si Paul, tuwan-tuwa, o one man down, kumbaga nung namatay na si Stephen by stoning. You know? Ito si Paul. No? Talagang, kumbaga murderer. Dahil ito yung intention niya, mamatay itong mga Kristiyanong ito. Pero hindi siya tinignan ng Diyos doon eh. Biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa kanya ay pinili siya, tinawag siya, niligtas siya. Kaya alam na alam ni Pablo ito, ano yung biyaya, ano yung pag-ibig ng Diyos. Ito na ngayon yung nagkukumpel. Ito yung nag-uudyok sa kanyang paglilingkod. No? Na talagang, sabi niya, I want to know Him. I want to know the power of His resurrection. And His suffering. Ito po si Paul. No? Nakabilanggo na. Ito pa yung prayer niya. No? Nakabilanggo na siya. I want to know Him. I want to know the power of His resurrection and His sufferings, being made conformable unto His death. Being conformed to His death. Ito po yung prayer ni Paul. Dahil naranasan niya yung matinding pag-ibig ng Diyos, ni Kristo sa kanya. What does the love of Christ mean to you, kapatid? Ito po yung napag-muni-muni mo na, na-internalize mo na. Sana nung Holy Week, no, lalong na-strengthen yung message. Basically, yung pag-ibig ni Kristo na namatay para sa atin. No? Ito ba nakapukaw ng iyong diwa, ng iyong damdamin. At nagkaroon ng talagang impact upang ikaw ay talagang makumpel ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay Kristiyano. What is the meaning of your union with Christ? Naisip mo na ba yung walang kasing halagang kayamanan na meron ka dahil sa pag-ibig ng Diyos sa'yo? Naisip mo na ba yun, kapatid? Madalas kasi, bawat araw, nagsa-self-pity tayo eh. Ang totoo lang sa atin, yung mga problema natin, yung mga sakit natin, lalo na kami mga senior, pag nag-gather yan eh. Anong maintenance mo? Sinong doktor mo? May discount pa dyan. Ganun po ang lingwahe namin eh. So that kung hindi kami aware, baka ito na, nanghihina na kami. No? Puro problema na nakikita namin. Pero naisip mo na ba? Naisip mo na ba yung kanta nung Count Your Blessings? Yung mga blessings, ang dami po niyan. Yung blessings ng tao dito sa mundo, pansamantala lang yun eh. Pero yung blessing mo, eternal yan, kapatid eh. Walang hanggan yan, yung blessing, kayamanan mo eh. Kaya nga sabi, what does it profit a man though he gains the whole world? No? Ikaw na yung pinakamayaman. Pero mamamatay ka naman eh. Kaya bang bilhin ng kayamanan mo yung buhay na walang hanggan? So wala po eh. Hindi pwede. No? Kaya nga, kahit nagsasuffer tayo rito, tayo nagre-rejoice eh. Kasi alam mo, pansamantala lang naman yung suffering eh. Merong nag-iintay dyan na walang hanggang kaluwalhatian. Mamaya, tingnan po natin siguro. So napag-isip-isip mo na ba ano yung mga kayamanan mo ngayon bilang Kristiyano? Your eternal salvation. Buhay na walang hanggan, hindi yung pag namatay ka. Baka iniisip mo yung eternal life, pag namatay ako, hindi po. Ngayon pa lang, meron nga ng eternal life. Dahil kung nandyan si Kristo sa iyo, ikaw ay may eternal life na. Si Kristo ang buhay natin. I am the way, I am the truth, I am the life. Si Kristo ang buhay mo ngayon and therefore, you have eternal life, kapatid. May buhay na walang hanggan ka. You are a child, a daughter, a son of the King, of the Lord God Almighty. At ikaw ay may abundant life ngayon. Minsan kasi abundant life, iba yung definition natin. Pero yung abundant life,
Ito ay spiritual na kayamanan. Sabi ng Lord, I have come to give you life, life in its fullness. Ito po yung pang-araw-araw na gusto nating maranasan, makita, mapag-aralan. Ano ba yung masaganang buhay na ito sa piling ng ating Panginoon? Na ngayon pa lang mararanasan mo na dapat. Yung deliverance from enslavement of sin to the flesh. Di po ba, ang sarap yung victory? Di ba, yung dating alipin ka, iyak ka na iyak, talunan, pero ngayon, nandun na yung victory. Because of what the Lord has done eh. We are more than conquerors, sabi nga po sa Romans, no? Through Him. More than conquerors. So, lahat ng mga bagay, binigay na raw po sa atin pertaining to life and godliness. Lahat po, kung gusto mo lumago, gusto mo maging banal, lahat, binigay na, lahat ng resources. And then, nandyan yung continuing work of sanctification, binabago ka. Binabanal ka ng Panginoon. Dahil gusto kanya maging kawangis. Gusto kanya maging kabuka. Kaya binabago ka niya, no? Yung spiritual growth natin ngayon. Di ba napakaganda nun? Lumalago ka, yumayaman ka sa spiritual. No? Nagkakaroon ka ng paglago. Tumitibay, tumatatag ka. No? Nababago yung karakter mo, kapatid. No? So, maraming bagay po. Taglay-taglay natin ngayon. Kanina nag-dwell yung prayer sa faithfulness ng Panginoon. Totoo naman. No, ang Panginoon laging tapat. So ito'y na-enjoy natin. Sabi nga, they are new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. So ito ba'y, are we open? Our hearts open ba sa kadakilaan ng Diyos sa ating buhay? And then, yun nga, yung future glory that awaits us sa iyong buhay Kristiyano na may pagtitiis, may suffering. No? Pero nagre-rejoice ka pa rin eh dahil alam mo may buhay na walang hanggang kaluwalhatian nag-aantay sa iyo kasama ng mga binanal. No? Kasama ng mga binanal. At lalo't higit ang Panginoon na iyong pinaglilingkuran, sinasamba, makikita mo na ng harapan. And we will be like Him, sabi po ng 1 John. Magkakaroon ng talagang total transformation. Perfection po ang mangyayari sa atin. Perfection, perfect love, perfect holiness, perfect life. Yun po yung naghihintay sa atin, mga kapatid. Kaya minsan magandang tingnan naman natin yung future natin. No? Huwag na yung puro gera, yung mga problema. No? Merong nag-aantay sa atin. At yun yung pinararanas sa atin ngayon pa lang ng Panginoon. Yung living hope na yan, mga kapatid. So again, what does the love of Christ compel you to do now? Ikaw ba'y nauudyokan ng pag-ibig ni Kristo? May nagsabi, unless we see and experience the glory of God, no? Unless we see and experience the glory of God, meaning yung kadakilaan ng kanyang pag-ibig, no? Kaluwalhatian ng kanyang pag-ibig, nang niningning ito eh. Yung katapatan niya, nagliliwanag ito dapat sa buhay mo eh. No, yung katapatan ng Diyos, yung pag-ibig niya, yung long suffering niya sa iyo, dapat nagliliwanag ito eh. Nangingibabad sa puso mo eh. So unless, sabi po, makita mo yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kadakilaan niya, lalo yung pag-ibig niya sa iyo, unless makita mo ito at nararanasan, hindi ka mababago. Hindi ka mababago. Kasi ito yung makakapag-transform sa iyo eh. Yung kaluwalhatian, kaningningan ng Diyos. Ito yung dahilan bakit ka mababago. Lalo na yung nakikita mo yung pag-ibig niya. Maaaring, well-versed ka sa Bible, marami kang alam, you can discuss theology. Dami mo alam eh. Pero unless na yung mga learnings na yan ay bumaba sa puso mo at ma-process dyan yung pag-ibig ni Kristo, no? Ay magiging matalino ka, intelihente, pero
hindi pa rin nababago. Matalino ka lang. Dahil hindi naman talaga bumaba, tumimo. Actually, the summation of the law is the love, the greatest commandment. Ito po yung pinakasuma ng kautusan eh. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Ito yung summary ng law ng kautusan. Na dapat ito yung bumababa na mula sa kaisipan mo, bumababa na dito. Nakikita mo yung kadakilaan ng Diyos, lalo na yung pag-ibig niya, at mula ron, ikaw ay nababago nito, kapatid. No? Ikaw ay nauudyukan nito na lalong i-pursue yung Christianity, yung Christian life, under the conviction of the Holy Spirit. Yung pag-ibig niya, ito yung nag-motivate sa'yo. Kaya nga sabi ni Paul, I beseech you, ako'y namamanhik sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa mayamang habag ni Kristo. Offer your bodies as a living sacrifice. Ano ang apilan ni Paul? Yung pag-ibig, yung kahabagan ng Diyos. Alang-alang doon, sabi niya, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na handog. No, a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So ito dapat yung buhay natin ngayon, mga kapatid. Ito yung buhay dun sa garden noong una Intimacy. Relation of love sa Panginoon Diyos. No? Ito yung buhay dati. Perfect sila nun Kaya lang, nasira ng kasalanan. No? Itong intimacy na ito. At ito na nga yung wino-work out sa atin ngayon ng Panginoon. Tayo ay nire-recreate. Nililikhang muli itong God image sa atin. Ito yung ginagawa ng Panginoon. No? Talagang we are being transformed into the image of Christ. Kaya all things are working together for the good of those who love God. Yun po yung ginagawa ng Panginoon. Nire-restore, nililikha yung dating buhay sa paraiso na isang buhay na napaka-intimate sa Diyos. Talaga yung pag-ibig ay wagas. Ito po yung pinawawagas sa atin ngayon. So nakikita mo ba at nararanasan ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, mga kapatid? Nakikita mo ba ito? Pag-ibig ng Diyos sa iyo? Pag-ibig ng Diyos sa pamilya mo? Nakikita mo ba ito? Totoo ba ito? Nararanasan mo ba ang totoong pagbabago? Pagkakaroon ng lumalagong devotion at commitment sa ating Panginoon. Dahil sa iyong pagkamangha sa kanyang dakilang pag-ibig at katapatan sa iyo. Paano kaya magiging makatotohanan at makabuluhan ng ating pagiging Kristiyano, mga kapatid? The key is to know your true identity. Know your true identity in Christ, which answers 3 great questions. Sino ako? Anong purpose ko? Anong destination ko? 3 great questions in life. Sino ako? Anong purpose ko? Saan ako patutungo? Unless na alam mo to, kapatid, ay mananatiling palutang-lutang ka. Walang sense of direction, true direction sa buhay Kristiyano. Sino ka ba talaga? Ano yung purpose mo? At ano yung destination mo? Naalala ko nung maliit ako, hindi ko makalimutan yan Madalas haharap ako sa salamin. Maliit ako nun Titignan ko yung sarili ko sa mata ko. Sino ka ba? Kinakausap ko yung sarili ko, hindi ko alam Yung pala magiging Kristiyano ako, magiging lingkod ako ng Diyos. At ngayon nga, nakikita ko, ano yung kasagutan doon? Na ako ay nakipag-isa na kay Kristo. Yung buhay ka ngayon ay buhay na ni Kristo. Ako'y namatay na, nakasama ni Kristo. Ako'y muling nabuhay na, nakasama ni Kristo. At yung buhay ko ngayon, taglay-taglay,
ay pinamumuhay ko by faith in the Son of God who loves me, who loved me and gave Himself for me. Nawa ay makita natin ito, kapatid, no? Maranasan natin ito. Lalong-lalo na yung dahilan bakit ka naging Kristiyano dahil sa pag-ibig niya. Nawa mapukaw yung ating damdamin, talaga magising tayo. At maranasan natin ano yung talagang the joy of being a Christian, lalong-lalo na yung kalayaan mo. Kapatid, anak ka ng hari, anak ka ng Diyos na lumalang ng langit at lupa eh. Pero bakit hindi nakikita yung victory, yung kagalakan sa buhay mo ngayon? So yun po yung nawa ay nakapangusap sa atin ng Diyos. Patuloy tayong katagpuin sa ating true identity in Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Ilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, na kami dumadalangin sa iyo na patuloy mo kaming katagpuin, Panginoon. Patuloy mo pong buksan ang aming diwa, aming damdamin, upang magliwanag dito yung iyong salita sa kung ano ba talaga yung buhay na meron kami sa piling mo, Panginoon. Nawa po ay maturuan mo kami, magabayan mo kami upang maipamuhay namin ito, Panginoon, at talagang makamtan namin yung masagahan ng pagpapala mo at ikaw ay nalulugod naman dahil nandoon po yung aming buhay na naka-align sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.